Yan, purihin ang Panginoon. Tunay na napakasarap po na magpuri sa ating Diyos. Amen? Amen. At ang biyaya ng Panginoon sa atin ay walang katapusan. At araw-araw nararanasan natin ang biyaya ng Diyos. Hanggang tayo nabubuhay sa mundong ito, andoon mararanasan natin ang biyaya ng ating Panginoon. Amen. So, bago po tayo magsimula, sa lahat po ng gumagamit ng cellphone, kung hindi po kayo ginagamit yung cellphone para mag-picture sa unahan, para po kumuha ng notes, ay huwag nyo na pong gamitin. Amen? Respeto po natin ang salita ng Panginoon. Amen po ba? Amen. So, bago po tayo magsimula, tayo po ay manalangin. Panginoon, tunay po na kami nagpapasalamat sa iyong kadakilaan, sa iyong kabutihan ng Diyos, sa buong isang linggong iyong pinagkaloob sa aming Panginoon. Tunay na naranasan namin ang iyong kasapatan. Hindi mo kami pinagkulang, Panginoon, at patuloy na sapat ang iyong biyaya sa araw-araw, Diyos. Dalangin ko po, Panginoon, na sa oras na ito, gamitin mo lamang po ang iyong lingkod na magsilbi mong bibig, na patuloy na i-remind, palakasin, i-review, i-correct, Panginoon, at itama ang aming mga buhay. Sa pamamagitan ng iyong salita, dalangin ko po, Diyos, na patuloy na mabago ang aming mga puso, mabago ang aming mga isipan, Panginoon, nang lahat ng ito ay makapagbigay lamang ng kapurihan sa iyong banal na pangalan. Purihin ka po, Diyos, sabay kahit kung ang samang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin po ang Panginoon. So, ngayon po, ang ating pong pag-uusapan, kung inyo pong titingnan, is anti-corruption. Yan. Praise the Lord. Sino po yung mga anti-corruption dito? Taas ang kamay. Amen. Isa lang yung anti-corruption, yung lahat. Diba? So, kung titingnan nyo po, napaka-patok na issue po ito ngayon na meron sa ating bansa. So, kung titingnan po natin, diba? Makikita natin kung saan through social medias, maging sa mainstream media, makikita natin yung ganitong issue. Anong issue? Yung corruption. Diba? Kahit tayong mga Kristiyano, nung nalaman natin na grabe yung halaga ng ninakaw ng mga opisyal, hindi lahat, nangiilang mga opisyal sa loob ng gobyerno. Nakakagigil, di ba po? Minsan, diba? Minsan parang gusto nating magsalita ng mga masasamang words, sabi ng iba. So, nakakagigil sapagkat kung titignan po natin, nung lumabas yung issue ito sa corruption sa ating gobyerno, doon din natin nakita kung ano yung epekto kapag ang nasa pamahalaan, ang pinuno, ay merong korupsyon. Merong epekto yon hindi lamang sa kanila, maging sa baba. Nakikita natin yung suffering ng mga mamamayan. Amen? Amen. Nakikita natin kung paanong still, ang laki ng alaga ng ilagay para masolusyonan ang baha sa bansa. Pero still, mas talong lumala yung pagbaha. Bakit? Sapagkat hindi ginamit yung pera para sa tama. So ngayon, napakarami yung nagsasuffer. Yung nasa baba ay nagsasuffer. Ngayon, yung dating lugar daw na hindi binabaha, ngayon binabaha na. Yung flood control pala is para magkabaha, hindi para kontrolin yung baha. So nakakagalit minsan na kung titingnan natin na kapag ang nasa pamunuan ay corrupt, pati yung nasa baba ay merong epekto. Amen? Unang-unang makita natin, suffering. Pangalawa, distraction. Pangatlo, death. Pamilyar? Ha? Pamilyar po ba? Diba? Pag nagnakaw, nagkakaroon ng suffering, nagkakaroon ng distraction, at nagkakaroon ng kamatayan. Pamilyar po? Kung nagbabasa kayo ng Bible, bakit pamilyar po ang bagay na? John 10:10. Ang kaaway na pa rito, upang magnakaw, manira, at pumatay. So makikita niyo po, sino ang ama ng korupsyon? Diba? So nakikita natin yung epekto sa baba. At nung nalaman po ng tao ba, kasi noon hindi pa natin nalalaman eh. Kaya parang wala lang tayo. Pero nung nalaman natin, nung pumutok sa balita yung issue,
Di ba? Kahit hindi naman tayo nagtatax, galit na galit tayo. Kahit wala naman talaga tayong binibigay na tax, pero nakakagalit. Bakit po? Sapagkat ang epekto, malala. Diba? Dahil lamang sa greed ng iilan. Grabe yung halaga ng ninakaw na kahit pa, sabi nga, di na sila magtrabaho hanggang mamatay. Yung kanununuan, yung mga susunod na henerasyon nila, kahit hindi na magtrabaho, buhay na. Pero po, hindi po yan ang ating pag-usapan. Introduction pa. Pinapakita ko lamang po sa inyo ngayon, hindi po yan yung ating pag-usapan, hindi yung gobyerno, yung action sa gobyerno. Pinapakita ko lamang po sa inyo na kapag kayong merong korupsyon sa isang sistema, meron lagi yung masamang epekto pagdating sa baba. Kahit po tayo. Diba? Kung ang ating isipan ay corrupted ng mundo, sabihin na natin, sa Pilipinas merong presidente. Ihambing natin yung Pilipinas presidente. Sa atin naman po, tayo yung presidente sa sarili nating buhay. Tayo yung masusunod. Kapag kakurap yung nasa taas, hindi ko po sinasabing kurap ha. Baka sabihin nyo, anti-Marcos. Hindi po. Sinasabi ko lang sa inyo na kapag kakurap yung nasa taas, kurap tayo, bilang tayong presidente, tayong nangunguna sa ating buhay, pagdating po sa ating mga buhay, kung tayo din ay may corruption sa ating buhay, ibig sabihin, corrupted tayo ng mundo, makikita po at makikita yan sa ating mga buhay. Internally, merong corruption sa ating mga puso. At pangalawa po, kapag merong corruption sa isang mananampalataya, kapag siya ay nalalayo sa Panginoon, makikita niyo po na yung kanyang buhay labas dito sa loob ng church. Makikita natin yung kanyang ipinamumuhay ay against sa kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kahit anong tago, lalabas yan sa buhay ng isang tao kapag siya ay corrupted. Kahit pa nasa loob ka ng church, kung makataas ka ng kamay, di ba? Pero paglabas mo dito, kung ang ating isipan ay corrupted, still, anong ginagawa natin sa labas? Kapag wala nang nakakakita sa iyo, ano ang iyong ginagawa? Kapag hindi na mananampalataya yung kasama, ang tanong, ano ang iyong ginagawa? Ito po, ang binigay na definition ng dictionary when it comes to corruption. Sabi po dyan, dishonest or fraudulent conduct by those in power. Ito na po yung sinasabi ko sa inyo na corruption pagdating sa pamunuan sa isang gobyerno o sa isang sistema. Pero when it comes to biblical definition, corruption in a biblical context refers to the moral decay and degradation that results from sin and disobedience to God's commandment. Ano daw po? Basahin po natin. Corruption in a biblical context refers to the moral decay and degradation that results from sin and disobedience to God's commandment. Ano daw po? Yung pinagmulan ng corruption, ng decay and degradation, result from sin and disobedience to God. Kapag tayo isang mananampalataya, subalit namumuhay pa rin tayo sa kasalanan, hindi, sabi natin, ako'y Kristiyano. Kanina lang nakita ko ng post sa Facebook, sabi niya, I am proud Christian, but I am also proud polyamore. Yun. Hindi ko alam yung tamang pronunciation niya. P-O-L-Y-A-M-O-R-Y. Polyamore. Ganun na lang yung makapronounce ko. Ano pong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, proud siyang Kristiyano, pero proud din siya na yung kanyang buhay, pag-ibig, ay marami siyang karelasyon. Yun ang ibig sabihin ng polyamore. Marami siyang karelasyon. Proud siyang Kristiyano siya, pero proud din siya, marami siyang karelasyon. Nakita niyo po yung contradiction kung paano ang isang tao kapag corrupted ang kanyang isipan, akala niya tama pa rin yung kanyang ginagawa, pero it is against sa kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. Because of
From sin and disobedience to God's commandment, nagkakaroon ng moral decay at degradation. Kapag tayo patuloy na namumuhay sa kasalanan, sa pagsuway sa kung anong sinasabi ng Diyos, one way or the other, di ka man nakikita ng mga kapatid mo dito, kung tayo patuloy, nakapagkawala tayo sa lugar na ito, patuloy na tayo nagdalasin. Okay? Hindi ko sinasabing ikaw yun, pero ikaw yun. Diba? Tapos pupunta ka ng church, tapos pag alis mo ng church, nasa inuman ka na naman. Diba? Kapag kapatuloy na ginagawa natin yung paulit-ulit, one way or the other, lalabas at lalabas yan sa atin. Diba? Makikita at makikita. Hindi natin maitatago yan sa Panginoon. Kung sa ibang tao kaya natin itago, pero may itatago sa Diyos. At habang tumatagal ng tumatagal, nakikita ang epekto nito sa ating mga buhay. Kapag lumayo tayo sa Panginoon, makikita nyo kung papaanong mag-degrade, kung papaanong mag-decay ang ating moralidad. Kahit gaano mo pa kainit sa Panginoon, kahit gaano mo pa katapat sa Panginoon, kapag kaumalis ka sa Panginoon, makikita mo kung paano masira ang buhay natin. Amen? A person that is corrupted by sin and disobedience acts and lives in a sinful and rebellious life that is against the Lord's command. Kapag ang isang tao daw ay corrupted ng kasalanan, lahat naman tayo corrupted ng kasalanan, subalit binayaran na tayo ng Panginoon. Subalit kung patuloy pa rin tayong nagkakasala, namumuhay sa pagkakasala, doon natin makikita. Di ba? Dati hindi naman tayo rebelde. Pero dahil lumayo tayo sa Panginoon, nag-iiba na yung ugali. Di ba? Nakakita na kayo noon? Napakainit sa Panginoon. Pero nung umalis sa Panginoon, anong nangyari? Di ba? Minsan yun na pa yung pasimuno ng kung ano ang hindi dapat sa harapan ng Panginoon. Marami tayong mga kapatid na nalayo sa Panginoon. At makikita natin kung ano yung nagiging resulta sa kanila. Kung dati, simbahan ang iyong pinapasukan, ngayon bar na. Diba? Kung dati Bible study, ngayon, ano na, session ng alak. Diba? Napakahirap kapag tayo ay lumayo sa Panginoon. At pag sinabi naman natin anti, diba? Kasi ang ating title po is anti-corruption. Kapag sinabi naman po natin anti, kasi yung corruption, sabi natin, sa context ng mundo, kapag ang pamunuan, those in power is corrupted and maraming ginagawang mali. Pagdating naman sa biblical context, is yung moralidad, pag-decay, pag-degrade ng moralidad. Ano naman po yung anti? Pag sinabi natin anti, tayo ay opposed. Okay? Or against tayo sa isang bagay. So, anti-corruption means against tayo, ayaw natin yung bagay na nagkukos ng corruption sa buhay ng isang mananampalataya. As Christians, we are called to be anti to this corruption, meaning we are opposed and we are against to the standard of this world, which is sinful, rebellious, and disobedient to God. Ito yung mundo. Okay? Things that corrupted. Ito, pag-usapan naman natin bago tayo pumunta sa ating punto. Ano yung mga bagay, tatlong bagay lamang po ito na titingnan natin. Major things na titignan natin kung paano nakukurap ang isang tao. Unang-una is yung sarili. Basahin niyo po. Self or selfish desires. 2 Peter chapter 4, verse 14. Sabi po dyan, and because of this, glory and excellence of His glory and excellence, He has given us great and precious promises,
These are the promises that enable you to share in His divine nature and escape the world's corruption caused by human desire. Ano daw po ang dahilan ng world corruption is caused by human desires. Selfish means lacking consideration for others, concerned chiefly with one's own personal profit or pleasure, and desires naman means a strong feeling of wanting to have something or wishing for something to happen. Ibig sabihin, andun yung strong desire, pero makasarili. Okay? Yung gusto lamang po natin na mangyari sa ating mga buhay. In short, selfish desire points out to human desire which is not good and not pleasing to the Lord. Okay? Ang desire po ng tao, lahat po ng dinidesire ng tao na malayo sa Panginoon, walang iba. Kahit sa tingin natin mabuti, sa harapan ng Panginoon, it is not good. Sa harapan ng Panginoon, it is not pleasing. Lahat ng ninanais ng tao na pansariling kagustuhan ay hindi nakalulugod sa Panginoon. Naniniwala po ba kayo doon? Di ba? Napapansin niyo minsan, kapag lumalayo tayo sa hindi tayo humingi ng tulong sa Panginoon at sinusunod lamang natin yung ating mga gusto. Napapansin niyo po ba sa inyong mga sarili kung i-infiltrate natin? Ano yung ating ninanais? It's all para sa atin. Di ba? Para sa akin, para sa akin, para sa akin. Laging nakapoint sa tao. Kung babasahin po natin yung Galatians chapter 5, verse 17. Sabi ko dyan, the sinful nature, ito po yung ating sarili, wants to do evil, which is just the opposite of what the Spirit wants. Kung ano ang nais ng banal na Espiritu, kung anong nais ng Diyos sa atin, ang ating laman is always against doon. Ibig sabihin po, yung ating sariling kagustuhan is always against sa kung anong gusto ng Diyos. Amen? Minsan may nagkukot pa sa atin, sinasabi, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Diba? Sino nagagamit ng mga verse na yun? Pero yung pinagtutunan lang natin, yung sinabi doon na, He will give you the desires of your heart. Yun lang yung gusto. Di ba po? Sino ba ang ayaw matupad ang gusto ng kanilang gusto? Sino ang gusto ng 1 billion? Bibigyan daw kayo ng mga joke lang. Di ba? Sino ba ang ayaw na matupad yung ating sariling gusto? Kasi minsan ginagamit natin, delight yourself in the Lord and He will give the desires of your heart. Yung pinafokusan ng mga tao, that the Lord will give them the desires of their heart. Pero nakakalimutan nila yung buong teksto that you need to delight in the Lord and He will give you the desires of your heart. Anong ibig sabihin? Kapag andun yung ating pag-delight sa Panginoon, andun yung ating devotion sa Panginoon, yung ating commitment, kapag nandun malalim ang ating relasyon sa Panginoon, unang-unang babaguhin ng Diyos kung ano yung desire ng ating puso bago niya ibigay. Kasi kapag nabago na ng Diyos ang ating puso, ang ating gugustuhin, iba na din. Ang ating nanaisin ay ang mga bagay na nakalulugod na sa Panginoon. At kapag humingi tayo sa Panginoon, sapagkat ito'y nakalulugod sa Kanya, Kanyang ipagkakaloob ito sa Kanyang mga anak. Amen? Hindi pwedeng sabihin mo lang na bibigay sa akin ng Panginoon. Kailangan mong mag-commit sa Panginoon. Kailangan mong lumalim sa Panginoon para ang Diyos baguhin niya ang iyong puso. Baguhin ng Panginoon kung ano ang laman ng ating mga puso. At ipagkakaloob niya kung ano ang laman, kung ano yung hinihingi
ng ating mga puso sa Panginoon. Ano pa po ang ginagawa ng fleshly desires? Galatians chapter 5, verse 19 to 21. Ito pang sabi. Okay? Basa po. Nakita niyo po? Nakita niyo po ang nais ng laman? Okay? Basang-basa po natin at kahit hindi ko na-explain sa inyo, alam niyo. Ano yung mga bagay nito? Yung desire ng ating laman, our fleshly desires, walang iba kundi ang pagsuway sa kung ano ang nais ng Panginoon. Amen? Lahat ng yun, kung isa man doon nabanggit sa inyo, yung drunkenness ba yun? Kasi mabilis kasi bumili ng alak eh. Kaya drunkenness tayo. Diba? Kapag kakain pa rin ng lalasing, ibig sabihin nabubuhay pa rin tayo sa laman. At ano bang mga kasalanan na ginagawa kapag nabuhay tayo ayon sa nais ng ating laman? Okay? Anong unang nagpapakurap sa isang tao? Self and selfish desires. Sabi natin kanina. Ano pa? Sabi ni Apostle Paul kay Timothy in 2 Timothy chapter 3, verse 1 to 5. Sabi po dyan, you should know this, Timothy, that in the last days, there will be very difficult times. For people will love only themselves. Okay, makasarili na naman. Sabihin mo nga sa katabi mo, huwag ka naman maging makasarili. Okay? For people will love only themselves and their money. Yeah? Gusto talaga yan eh. Money. Okay? They will be boastful and proud, scoffing at God, disobedient to their parents. Okay? Taas yung mga walang ugali sa magulang. Nahiya. Praise the Lord. Mahiya talaga tayo sa Panginoon. Sapagkat kung wala tayong ugali sa ating mga magulang, dapat tayo mahiya sa Panginoon sapagkat hindi ito nais ng Diyos. And grateful, taas yung mga, sabi pa nung yung mga reklamador, taas ang kamay. Binigyan ka na ng Panginoon ng trabaho, hinili mo, ngayon nagreklamo ka at ayaw mo na. Yan yung mga grateful. Ibig na pagpasalamat natin sa Diyos. Sapagkat pinagpapala tayo. Subalit ang nakikita natin hindi yung pagpapala, kundi yung mga bagay na pinagreklamuhan natin. Pinagpala ka na ng Diyos. Be grateful. Ano sabi dyan? Ungratefulness. Okay, ungrateful. They will consider nothing sacred. They will be unloving and unforgiving. Sa mga huling araw daw, yung may mga kasalanan po dyan, na hindi, may mga kasalanan. Yung may mga kasalanan at nagawa ng kasalanan. Okay? Kayo po ba ito? Taas ang kamay. Kayo po? Hindi. So dapat mamaya kung meron sa inyong nakagawang kasalanan, kayo na mismo yung lalapit sa kanila. Sapagkat itong nais ng Diyos sa akin. Hindi ito yung gusto ko. Pero gusto ito ng Panginoon. Papatawarin kita. Amen? Amen po? Amen. Ayun, parang nagpatawag. Praise the Lord. So kayo itong mga tinutukoy dito. Diba? Hindi ko sinasabing kayo ha. Wala akong tinuturo. Pero kayo talaga yan. Kung tayo mo po yan. And they will slander others and have no self-control. They will be cruel and hate what is good. They will betray their friends. Yung mga traitor, backstabbers. Be reckless, be puffed up with pride and love pleasure rather than love God. They will act religious
but they will reject the power that could make them godly. For a time's coming, okay, iba na pala yan, sorry. Mamaya kaya. Okay, ay sige, diretso na po natin. Ito po is in 2 Timothy pa rin, chapter 4, verse 3. For a time is coming when people will no longer listen to sound and wholesome teaching. Ano daw po? Darating daw ang panahon that in the last days, people will no longer listen to sound and wholesome teaching. They will follow their own desires and, ano po sabi? And, di ba? They will reject the truth and chase after myths. Pansinin niyo po yung mga churches na andoon yung always na pagpaparemind sa mga kapatid that they should deal with sin, na kailangan itakwil natin yung ating sariling mga naisin at sundin natin yung naisin ng Panginoon. Minsan karamihan umaalis yung mga tao. Bakit? Sapagkat ayaw nilang i-point out yung kasalanan. Ayaw nilang na pagpumunta sila ng church, nasasaktan sila. Ang gusto lamang nila, di ba? Kapag ka nag-tithes ka ngayon ng 1,000, babalik yan ng 50,000. Di ba? Yayaman ka! Praise the Lord! Yun yung mga gusto marinig, yung mga makakatante, yung itching ears. Na ang gusto lamang nilang marinig ay yung mga bagay na gusto nilang marinig. Ayaw nilang marinig na yung kanilang ginagawa ay hindi karapat-dapat, hindi nakalulugod sa Panginoon. Ayaw nilang nare-rebuke. Ang gusto lamang nila, sabi nga ni Pastor Reginald, ayaw fellowship, kape-kape, blessing. Yaman-yaman, kotse-kotse, maraming kotse. Hindi naman marunong mag-drive. Diba? Ganoon ang mga tao in the end times na sinabi nga ni Apostle Paul sa napakatagal na panahon. At ano pa po? Ang selfish desires in Proverbs chapter 27 verse 20. Sa basahin niyo po. Sabay-sabay po, malakas. Ano daw po? Human desire is never satisfied. Just as death, diba? Kinumpara ang human desire as death and destruction. Walang kasapatan sa pansarili lamang nating kagustuhan. Hindi tayo kayang isatisfy ng mga bagay na ito. Diba? Tanging ang Panginoon lang ang makapagpupuno sa atin. Selfish desires are bound to corruption. Pangalawa, ano pa yung bagay na nakakapag-corrupt sa tao? Ito na naman po tayo, Pastor. Paulit-ulit na po ako. Ano po? Pangalawa? Ulitin niyo po. Sabihin niyo sa itong katabi. Anong sabi? Yan. Relationship with unbelievers. Okay? In Deuteronomy chapter, basahin ko sa inyo, Deuteronomy chapter 7, ito po yung time na ang Israelita ay papasok na po sa lupang pangako. Pag sinabi ko natin lupang pangako, ito po yung Kanaan. Ito yung promise sa kanila ng Panginoon noon pa man. Anong sabi dyan? When the Lord, your God, brings you into the land you are about to enter and occupy, He will clear away many nations ahead of you. The Hittites, the Girgashites, Amorites, Canaanites, these 7 nations are greater and more numerous than you. When the Lord your God hands these nations over to you, and you conquer them, you must completely destroy them. Make no treaties with them or show them no mercy. Ano po dyan? You must not intermarry with them. Do not let your daughters and sons
marry their sons and daughters. Sa mga Israelita po, kinumad na yan ang Panginoon. Pagpasok niyo sa lupang pangako, sa mga taong itataboy ko sa lugar na yon, huwag niyong pag-aasawahin yung inyong mga anak, yung inyong mga anak na babae, anak na lalaki, sa mga anak na lalaki at anak na mga babae, doon sa mga lugar na yon, sa mga lahing nyo. Bakit? Sapagkat pinili sila ng Panginoon. Piniling bansa sila. At ang nais ng Diyos, hindi sila makurap. Bakit po? Sabi ng Panginoon in 7:3, you must not intermarry with them. Do not let your daughters and sons marry their sons and daughters. Bakit po? Anong rason ng Panginoon? Basahin nyo. Kita nyo po? For they will lead your children away to worship other gods. Ayaw ng Diyos na may kahati siya. Nais ng Panginoon sa mga Israelita na tanging siya lang ang kanilang Diyos na paglilingkuran. Tanging siya lang ang Diyos na kanilang sasambahin. Kapag pinag-asawa nila, darating ang panahon na madadala din ang mga anak nila na sumamba sa mga Diyos-Diyosan sa lugar na iyon. Deuteronomy 7 is a direct commandment of God to the Israelites people not to intermarry from the people that lives in Canaan, because time will come that relationship will lead them to worshiping the pagan gods. Okay? Ang una na makapagkukurang sa tao is self and selfish desires. Pangalawa is yung ano po? Yung pangalawa? Relationship with unbelievers. Ano po itong mga relationship na ito? Unang-una is romantic and marital relationship. Yung po na binasa natin kanina is from the Old Testament. Subalit po, pagdating naman po dito sa New Testament, meron din paalala sa Apostle Paul. In 2 Corinthians chapter 6, verse 14 to 15. Ano po sabi? Don't team up with those who are unbelievers. How can righteousness be a partner with wickedness? How can light live with darkness? Sa ibang translation, ang sabi, kasi kung gamit kong translation is NLT. Sabi sa ibang translations, do not be equally yoked with the unbelievers. Sa Tagalog, para maintindihan natin, huwag kayong makipamatok sa hindi ninyo kapananampalataya. Sabihin mo yan sa iyong katabi. Sabihin mo ka matakot. Huwag makipamatok. Okay? Bakit po? Sapagkat darating ang time kapag kapinilit natin na makapagrelasyon sa hindi natin kapananampalataya, darating ang time, makikita mo ang sarili mo, andun ka na sa malaking simbahan. Di ba? It's not a joke, nakakatungan. Darating ang time, sasamba ka na muli sa sinasamba ng iyong asawa. Hindi pa asawa, boyfriend pa lang ngayon, mabait pa yan. Kasi sinusuyo ka pa. Di ka pa nagpapakasalan. Ang problema, pag nakasal na kayo, naku po, ngayong pipilitin ka ng magsimba, sumamba sa hindi tunay na Diyos. Yun yung masakit. Kasi kasal na, naku, ang utos ng Panginoon, magpasakop kayo sa inyong asawa. Yun yung masakit. Kasi matigas ang ulo mo, sabi ng Panginoon, magdusa ka. It's a consequence of your action. Kasi unang-una palang sinabi na ng salita ng Diyos, huwag kayong makipamatok sa hindi ninyo kapananampalataya. Hindi pa kayo kasal. Alam mo, unbeliever,
ang iyong boyfriend o girlfriend, di ko sinasabing ikaw to, pero parang ikaw to. Okay? Ngayon pa lang mag-isip-isip ka na. Di mo alam ang mangyayari sa hinaharap, subalit nakikita na ng Diyos kung anong mangyayari. Meron ng warning ang Panginoon. Diba? Ngayon man, dati nakapagrelasyon tayo ng hindi natin kapananampalataya, subalit niloob ng Panginoon na makasama natin sa fellowship. Praise the Lord! Pero napakababang porsyento lamang yun. Sabi ko nga sa kanila, kasi naging ang asawa ko ngayon, nung naging mag-boyfriend kami, is ako yung hindi believer. At siya yung believer. Matigas kasi ang ulo. Diba? Pero praise the Lord, sa biyaya ng Panginoon, yun yung naging kaparaanan sa akin ng Diyos para makikilala ko sa Kanya. But, I don't recommend na gawin niyo ang bagay na yun. Nasasabihin niyo, Lord, magdadala ko naman yan sa church. Idadala ko yan sa iyo. Doon ka nagkamali. Hindi mo kayang dalhin ang bagay na yan. Ngayon pa lamang mayroong warning ng Panginoon sa iyo. Huwag kang makipamatok sa hindi mo kapananampalataya kung ayaw mong papalayo sa Panginoon. Masakit. Yung iba napapaisip na, lipat na lang ako ng church. Mukhang ako lagi pinatatamaan. Ikaw talaga. Kasi matigas ang ulo mo. Praise the Lord. Pangalawa, sa ating sa pangalawa is yung relationship with unbelievers is bad company. In 1 Corinthians chapter 15 verse 33 sabi diyan, don't be fooled by those who say such things, for bad company corrupts good character. Yung pinaka-context po nito is may problema po doon sa church ng Corinto. Kasi may mga tao hindi naniniwala sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon. So kung walang muling pagkabuhay, empty yung ating faith. Kung hindi nabuhay ang Panginoong Jesus, baliwala yung ating ginagawa. So kung ang ating pong yung issue ko dito, sa mga sa inyo, is may mga taong hindi naniniwala sa Corinto na merong muling pagkabuhay ng Panginoon. So kung hindi ko nag-resurrect ang ating Panginoon, yung faith po na meron tayo is baliwala. Bakit po? Sapagkat hindi nabuhay ang Panginoong Jesus. Diba? Kung hindi nabuhay ang Panginoong Jesus, baliwala yung ating pagtitipon ngayon. Tayo yung pinakakawawa. At ito yung sinasabi nila. So kung hindi yung totoo, kung hindi nag-resurrect ang Panginoong Jesus, sinasabi ng mga tao, let's eat and drink, for tomorrow we die. Okay? Mag-inom tayo, kumain tayo, maglasing, magpakasaya, sapagkat bukas mamamatay tayo at yun na yung hangganan. Pero hindi yun, sapagkat nabuhay na muli ang ating Panginoong Jesus. Yan ang kaisipan ng mga taong walang pagkakilala sa Diyos. Sino po yung ating mga kasama pag wala tayo sa church? Aliman sa trabaho, syempre, hindi naman natin mapipili yun. Hindi naman pwede sabihin mo, boss, hindi to Kristiyano, pakisasante na. Madami kami sa church, walang trabaho ngayon. Baka pwede mo i-hire, para sama-sama. Hindi naman pwede gano'n. Subalit, yung ating personal life, labas sa trabaho, sino yung ating kasama? Kanino tayo nakikipag-banding? Mamaya na naman gabi, baka na naman nasa inuman na naman kayo. Kakarebuke pa lang sa inyo ng Panginoon. Sino yung ating kasama? Kung sino yung ating kasama, usually, nahahawa tayo sa kanilang ginagawa. Dati, before, nung nakakilala ko sa Panginoon na tumalikod ako, pag uwi ko sa amin, huwag po kayong magalit sa akin ha, magte-testimony lang po ako. Nung tumalikod ako sa Panginoon, pag uwi ko sa amin sa Samar, kasi nag-assistant talaga ako kay Pastor John noon pa. Nung umalis ako sa Panginoon, sabi ko, Lord, ako naman. Sabi ko gano'n, ayaw ko nang sundin ang kalooban mo, ako naman.
Pinili ko, kaya nga sabi ko sa kanina, yung selfish desires. Ikukurap talaga tayo. Umuwi ako sa amin, 2016. Pagdating ko doon, kita ko yung mga barkada ko, yung mga dati kong kaibigan. Sabi ko, hindi ako naninigarilyo na. Hindi na ako uminom. Kaya, pas na yan. Binago na ako ng Panginoon. For 1 week. After 1 week, yun na. Sige daw. Parang sarap, baka nakakamiss yung lasa ng malamig na Red Doors. Diba? Tumikim na naman. Lord, ayaw ko nito, Lord. Hindi ito nakalulugod sa iyo. Lumipas pa ang another week. Yun na. Dating patikim-tikim lang ngayon. Kakaubos na isang bote. Ngayon, konting tawag na lang ng barkada. Andun agad. Nawawala yung conviction. At unti-unti, anyari. Diba? Bumalik sa dating buhay na inalisa. Kaya nga totoo yung Proverbs, diba? Na yung aso, kapag kasumuka, binabalikan at kinakain pa rin. Kahit ang baboy, kahit gaano mo pa yung paliguan, babalik at babalik yan sa putikan. Kapag lumayo tayo sa ating Panginoon, kapag kahinayaan natin ang ating sarili, na yung ating mga kasama ay hindi mga mananampalataya at nakikita natin na inaakay tayo palayo sa Diyos. One way or the other, darating ang panahon, ikaw din makikita mo ang sarili mo, malayo ka na sa Diyos. Yung pinamumuhay mo, malayo na sa kung anong sinasabi ng kanyang salita. Ano pa? Is mga business partners. Ako. Diba? May mga kapatid tayo dito may business, praise the Lord. Umorder na lang kayo mamaya. In Deuteronomy chapter 25, 13 to 16. Sabi ko dyan, you must use accurate scales when you weigh out merchandise. And you must use full and honest measures. Yes, always use honest weight and measures so that you may enjoy a long life in the land the Lord your God is giving you. All who cheat with dishonest weights and measure are detestable to the Lord your God. Okay? Detestable to the Lord your God. Bakit po sinabi natin sa mga business partners? Minsan napakahirap kapag po, yung kasama natin sa business, hindi mananampalataya. Sino po yung business na nakaranas na ng gano'n? Na hindi yung pananampalataya yung ating mga kasama. Napakahirap. Bakit po? Kasi malakas ang kita pag may daya. Di ba? Kapag kayong 1 kilo, kaya mong gawin kalahating kilo, yung kalahating kilo, kaya mong gawin 1 kilo sa timbangan mo, lalo kayong kita mo. Isipin mo, times 2 yung kikitain mo. Bakit may daya? Naranasan ko na dyan sa tabako. Bumili ako sa kilong baboy, pagdating ko 3/4 na lang. 1/4 yung nabawas. Sabi ko sa Panginoon, sila, Lord, ikaw nang bahala sa'yo. Pagbalik ko, hindi ko na nakita yung tindahan na yan. Wala na yung nagtitinda. Ewan ko ano yung ginawa ng Panginoon. Bakit po? Sapagkat hindi yun nakalulugod sa Diyos. Maging sa ating mananampalataya, kapag nagninegosyo tayo, siguraduhin nyo yung kasama nyo, kaparehas yung mananampalataya. Bakit po? Sapagkat ang prinsipyo kailangan yung i-apply ay nakalulugod sa Panginoon. Kasi nakakatempo ang malaking kita sa daya. Di ba? Magbibenta ka ng 5 kilong bigas, tapos pag uwi mo, nung kinilo, 4 na lang. Isagad yung nawala. Mahirap yung ganon. Nakakatempt yung ganong bagay. Sapagkat kaya po, kung magplano kayong mag-business, maghanap kayo ng kaparehas yung mananampalataya. Meron dyan, kailangan nyo lang maghanap, may puprovide ang Panginoon. Pangatlo, ano ang mga bagay na nagkukurap sa tao is ignorance to the Word of God. Kailangan po natin bilang mga mananampalataya na meron tayong panahon na mag-aral sa ating mga sarili ng salita ng Panginoon. No self-Bible study or devotion. Wala nang sariling pag-aaral o pagdi-devotion araw-araw ng salita ng Panginoon. It is very important that we have time to study the Bible and learn from the Lord's command
written in it, and to live our lives pleasing to God. Ano ba? More time on social media or socializing sa labas po. Nagkikipag-party-party. Alright. Rather than Bible study. Okay? Huwag niyo pong gawing rason. Kasi lumang-luma na po yung rason na, pastor, busy kaya ako. Pastor, may trabaho po ako. Pastor, tulong po akong aki. Sana all. Diba? Pastor, ganito, ganyan. Mga kapatid, when I search the internet, inanap ko po, how much time Filipinos spend on social media. Okay? We Filipino spend an average of 4 hours and 15 minutes each day on saan ba? Social media. Ayon po yan sa survey, hindi lamang sa mga mananampalataya, kundi sa kabuuan ng mga Pilipino. Kung ang ating pong rason sa Panginoon, hindi tayo nakakapag-devotion sapagkat wala akong oras, busy sa trabaho. Pero ito yung sinasabi ng survey. At kaya i-evaluate natin yung ating sarili. Yung sarili po natin ngayon, pumikit ka, evaluate mo. Ilang oras ka gumagamit ng cellphone sa isang araw? Pikit ka, tapos bilangin mo yung oras. Kanina pag-gising ko, nag-cellphone ako. Nalate ako sa church kasi nga, nag-reply pa ako. Diba? Pagkatapos ng pagsimba, cellphone ulit ako. Pagkapangugto, nag-cellphone na naman ako. Okay. Dahil ako nag-siesta, nag-cellphone na naman ako. So sasabihin mo, pagod ka. Paano hindi ka mapapagod? 2 a.m. na, nagsa-cellphone ka pa rin. Tulog na yung mga demonyo, yung mga Kristiyano, gising pa. Linggo na. Diba? Gising na yung mga demonyo. Yung mga Kristiyano, tulog pa. Kaya tingnan nyo kanina, hindi ikaw yung sinasabi ko ha, pero huli ka na nakarating. Bakit? Baka cellphone ka pa ng cellphone. Diba? Hindi ko sinasabi ikaw yon, pero baka ikaw yon. Sabihin na po natin, totoo yung average na to. Maging sa atin po, when we evaluate ourselves. 4 hours, 4 na oras na lang. Sabihin na natin 4 na oras. Sa isang araw, tayo nagsiselfone. Sa loob po ng isang linggo, sa release yung isang linggo, 4 times 7 is 7, 24, 28. 28 hours. Sa loob ng isang linggo, meron kang isang araw at 4 na oras na ginugugol sa pagsiselfone lang. Tapos sasabihin mo ngayon, Lord, wala kasi ako kasi busy ako. Hindi po ako makapag-devotion. Lord, hindi ako makapag-aral ng self kasi po busy ako. Pero kung every day, sabihin natin 3 hours, 21 hours, almost 1 day yung nauubos natin sa isang araw just for social media. Ano? So ngayon, tatanungin mo yung sarili na bakit parang ang layo na ng Panginoon. Nakapagbubukas ka lang ng Bible kapag kalinggo. Minsan nakakalimutan mo pa. Yung binigay ni pastor na Bible, bago pa rin. 5 years ago na yun. Diba? Ang bago pa rin ng Biblia mo. Binigyan ko ulit ni pastor 2 years ago. Bago pa rin. Kolektor ka ba? Kolektor ba tayo? Kailangan natin pag-aralan yung salita ng Diyos kung ayaw natin na makurap tayo ng mundo. Guilty po ba ang lahat? Lalong-lalo sa social media, guilty po. Amen. So, ang dapat natin gawin? Kailangan natin ang tulong ng Panginoon. Amen. Lahat tayo, kailangan natin ang tulong
ng Panginoon. No one is innocent and we need the help of the Lord. Ito naman yung napakabuti sa ating Panginoon eh. Ikaw ko lang yung sa isang movie, sabi niya, just because someone stumbles and loses their way doesn't mean he is lost forever. Sometimes, he just need a little help. Ulitin ko po sa inyo. Just because someone stumbles and loses their way doesn't mean he is lost forever. Sometimes, he just need a little help. Sa atin po, mga kapatid, kung tayo'y nadapa, napalayo sa Panginoon, hindi ibig sabihin nun na habang buhay kang malayo sa Panginoon. Hindi lamang konting tulong ang ibibigay sa iyo ng Diyos kapag kalawapit ka sa Kanya, kundi ang doon yung buong tulong ng Panginoon upang ibalik ka sa Kanyang kawan. Ibalik ka sa Kanyang presensya. Kung tayo'y nadapa, kung tayo'y guilty sa mga bagay na ito, na napalayo tayo sa Panginoon, hindi ibig sabihin habang buhay tayong malayo sa Diyos. Ngayon, ito ang sinasabi sa atin ng Panginoon, narito ang Panginoon upang tulungan tayong ibalik sa Kanyang presensya. Amen? Kung tayo'y nadapa sa pagkakasala, huwag kang manatili doon. Bumalik ka pa rin sa Panginoon. Ang Diyos hindi magsasawang ibalik ka, hindi magsasawang patawarin ka. Sapat lagi ang biyaya ng ating Panginoon. Ano naman po ngayon? Kanina pinag-usapan natin ang mga bagay na nakakapag-corrupt sa isang tao. Ngayon naman po, pag-usapan naman natin, ano ang solutions from Word of God to avoid being corrupted. Unang-una is our reliance on God. In Romans chapter, reliance on God, a call to surrender. In Romans chapter 12, verse 2, sabi ko dyan, don't copy the behavior and custom of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Then you will learn to know God's will for you, which is good and pleasing and perfect. Himay-himayin po natin. Pag sinabi natin reliance, it is dependence on or trust in someone or something. Kapag sinabi tayo, ang solusyon para ako hindi makurap, is kailangan ko laging mag-rely sa Panginoon. Amen? Sa araw-araw, sa desisyon na ginagawa natin, sa ating trabaho, sa ating pag-aaral, sa ating mga businesses, o sa ano pa man mga bagay, kailangan natin laging mag-rely sa Panginoon. Ngayon, mamaya, isa sa inyo, kailangan nyo mag-desisyon. Anong dapat nyo gawin? Kailangan nyo mag-rely sa Panginoon upang malaman natin kung anong nais ng Diyos para sa atin. Himay-himayin po natin ang versikulong ito. Una, sabi ko doon, do not copy the behavior and custom of this world. This phrase warns us Christians against adopting the pattern and behavior of this world. Kapag sinabi natin custom and behavior ng mundo, kung ano yung kasi sa panahon ko na yun, historically, kasi ang Romans, isinulat na Apostle Paul para sa mga churches sa Romans, center of the Roman Empire. Sabihin na natin, para mas maintindihan natin, sabihin na natin, yung church is nasa Manila. Tapos yung church, napapalibutan ng mga bar. Ganun yung pinaka-historical context para maintindihan lamang po natin. Nung time na sinabi ito ni Apostle Paul, they are the center of the Roman Empire.
At ang custom doon, ang ginagawa doon, is against sa kung ano yung sa kung ano ang nais ng Panginoon. Kaya sinabi ni Apostle Paul, do not copy the behavior of this world. At sa panahon naman po natin ngayon, ano yung behavior and custom of this world? Napakaraming immoralidad. Homosexuality is getting approved as okay. Nakalulungkot nga po, sabi ko nga sa inyo kahit nung mga nakarang preaching ko. Dati kong nakakasama sa mga Bible camp, tapos nakikita mo yung nagpo-post sa social media, ang karelasyon kapwa niya babae. And they are not even afraid or ashamed. Proud na silang i-post sa Facebook. Bakit? Ito na yung custom ng mundo. Nang lalaki sa lalaki, okay lang magkaroon ng relasyon. Nang babae sa babae, okay lang magkaroon ng relasyon. Na okay lang magkaroon ka ng relasyon kasabayan, isang babae at isang lalaki. Sabi ko nga sa inyo, yung nag-post kanina, na she is proud Christian, and she is proud of polyamore. Proud siyang, tagasunod siya ni Kristo, pero proud siyang marami siyang relasyon, hindi lang isa. Which is wrong sa harapan ng Panginoon. Ganun kakurap ang mundo. Sinasabi sa atin, okay lang yan na mag-live-in kayo. Kaya nga sa mga live-in natin dito, lagi natin pinapaalalahanan. Magpakasal kayo sapagkat yun ang kalooban ng Panginoon. Kasi sinasabi nila, okay lang yan mag-live-in para mas makilala nyo at kung compatible kayo. Kung kaya ibang pagtyaga ng ugali ng isa't isa. Which is wrong sa harapan ng Panginoon. Kasi sinasabi nila, okay lang yan na magkaroon ka ng other sexual partners. O magkaroon kayo ng sexual intercourse ng iyong nililigawan o ng iyong boyfriend or girlfriend. Okay lang yan kung may karelasyon ng kapwa mo lalaki o kapwa mo babae. Yan yung sinasabi ng mundo na okay lang yung mga bagay na yan. Subalit hindi yan ang sinasabi ng salita ng Diyos. In biblical context, these words refer to the present age characterized by values and practices contrary to the word, to God's will. Ibig sabihin po, ayaw ng Diyos bilang mga mananampalataya, ayaw niyang gayahin natin kung ano yung ginagawa ng mundo. We need to live for the Lord. We need to live under His will. At kung ano yung nais niya, kung ano yung moralidad na sinasabi ng salita ng Diyos, at hindi ang moralidad ng mundo ito, hindi ang behavior ng mundong ito. This call for non-conformity echoes throughout the Scripture. In 1 John chapter 2, verse 15 to 17, sabi ko dyan, do not love, basahin niyo po, the world offers only craving for physical pleasure, a craving for everything we see, and pride in our achievements and possessions. These are not for fun, but for. Nakita niyo po yung text ko na sinasabi sa atin na huwag natin ibigin ang mundong ito. Bakit po? Sapagkat ang ino-offer ng mundo, lust of the flesh, which is sexual pleasure, lust of the eyes, na kung ano yung nakikita natin, wow, ang ganda. Gusto ko yan. At hindi na tayo nagre-rely sa Panginoon. That's lust of the eyes. Na gusto natin lahat ng magandang makita natin, mapasa atin. At ano pa? Is yung boastful pride. Dahil ako ngayon ay meron ng ganito, meron akong ganitong titulo. Ano yung mga titulo? PhD, DVD. Diba? Ano bang mga, basta yung tatlong letters ng mga yun. Doctorate, ganito.
teachers, ano pa, CPM. So napakaraming mga titulo na nagiging dahilan for us to be boastful. Na ito yung kostong ng mundo. Subalit hindi ito yung nais ng Panginoon sa atin. Ayaw ng Diyos na mabuhay tayo sa ganoong bagay. Kaya mga kapatid, kung nakikita nyo ang iba, na kapag naglalakad sila, pinapakita talagang, doktor ini. Sa atin mga mananampalataya, walang ganon. Amen? Kahit panong degree mo, kapag kasi sinabihan ka ni pastor na maglinis ka ng siya, kuskus ka doon. Diba? Sapagkat tayo tinawag upang maglingkod. Hindi para itaas yung ating mga sariling titulo, kundi tayong lahat ay lingkod ng Panginoon. Pangalawa, but let God transform you. Ito po, ang ating pong binabasa is yung verse kanina in Romans chapter 12, verse 2. Una-una, do not copy the behavior and the standard of this world. Pangalawa, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Transformation here implies a fundamental change in character and conduct, similar to the metamorphosis of a caterpillar into a butterfly. Yung sinasabi po dito, nakakita na po kayo ng caterpillar. Diba? Ano po siya kapag lumaki na? Naging aso? Nagiging butterfly. Ibig sabihin, kitang-kita yung pagbabago. Amen? Kitang-kita yung pagbabago sa caterpillar. Sa atin naman po mga mananampalataya, magkakaroon tayo ng pagbabago sa harapan ng Panginoon kung hahayaan natin ng Diyos na baguhin niya ang alin? Yung ating isipan. Kapag nabago ng Diyos, hinayaan natin ng Panginoon, baguhin niya yung ating mga isipan, makikita natin ang profound change. Mga kapatid, kapag sinuko natin yung ating buhay sa harapan ng Panginoon, imposible na hindi tayo makitaan ng pagbabago. It's a continuous process of change, spiritual growth, and understanding to the Word of God. Pag sinabi natin profound change, kitang-kita po, nakikita ng mata na merong pagbabago sa buhay ng isang mananampalataya. Sabihin mo sa iyong katabi, magbabago ka na lang yung isipan kay Lord. Amen? Hanggat hindi natin hihayaan ng Panginoon na baguhin yung ating kaisipan, hindi makikita yung pagbabago. Sabihin mo ulit, magbago ka na. Kung sumuko tayo sa Panginoon, sinuko natin ang ating buhay sa Panginoon, mga kapatid, sinasabi ko po sa inyo, imposibleng walang makitang pagbabago sa buhay mo. Kung dati, lagi mo napapansin, si kapatid, ganito na naman. Hindi ko talaga trip si kapatid. Pag nakikita ko si kapatid, naiirita ako. Sabi mo, Lord, kailan mo ba siya babaguhin? Hindi mo alam na ang nais ng Panginoon, ikaw yung baguhin. Amen? Akala mo, yung kapatid mo yung pinapatamaan mo ngayon, ikaw pala. Diba? Kasi kung merong pagbabago, hinayaan natin ng Diyos na baguhin niya ang ating isipan, merong pagbabago sa ating mga buhay, imposibleng wala. Kung dati nakikita mo, kapag nakikita mo yung kapatid, sinasabi mo, naiinis ako ngayon, talaga, purihin ng Panginoon sa buhay ng kapatid na ito. Sapagkat binabago
At habang nagbabago yung ating kaisipan, makikita din natin sa ating sarili na, ay, ako pala yung binabago ni Lord. Hindi pala siya. Sabihin mo ulit sa iyong katabi, ako pala yung binabago ni Lord. Akala mo yung kapatid mo sa Panginoon, yung pala ikaw yung binabago ng Panginoon. Kapag kasinuko natin yung ating buhay sa Diyos, merong pagbabago sa ating mga buhay. Ephesians chapter 4, verse 23 to 24. Instead, let the Holy Spirit renew your thoughts and attitudes. Attitudes. Put on your new nature created to be like God, truly righteous and holy. Pangatlo, then, continuous pa rin ito ng verse natin pinag-aaralan. Yung una, do not conform to the behavior standard of this world. Pangalawa, let God transform you in the way you think. Pangatlo, then you will learn to know God's will for you, which is good and pleasing and perfect. This phrase highlights the result of a renewed mind. Yung pangalawa kanina, kapag hinayaan natin ng Diyos, baguhin yung ating kaisipan, ngayon ito yung resulta. Ano ang resulta? Malalaman natin kung ano yung kalooban ng Diyos para sa atin. Kung ano ang good, kung ano ang pleasing, at kung ano yung perfect. Yun yung kalooban ng Panginoon. Ito yung nais ng Panginoon sa atin. Ito yung desire at ang plano ng Diyos sa ating mga buhay. The good, pleasing, and perfect will of God refers to God's desire and plans which are inherently beneficial and complete. Ito yung magiging resulta kapag hinayaan natin ng Panginoon na baguhin niya yung ating isipan. Proverbs chapter 3, verse 5 and 6. Ano sabi dyan? Trust in the Lord with all your heart and do not depend on your own understanding. Seek His will in all you do and He will show you which path to take. Amen? Magtiwala tayo sa Panginoon. That's why, napakahalaga na we should always rely on God sa lahat ng aspeto ng ating mga buhay. Upang malaman natin kung ano yung dapat nating gawin. Lahat po, inayaan ko pong pumikit. Pikit po tayo. Yung nakamulat po, pikit po ulit. Sabihin po natin ito. This is Proverbs chapter 3, verse 5 and 6. I will trust in the Lord. Okay? Ulitin po natin sa popo. I will trust in the Lord with all my heart. And I will not depend on my own understanding. I will seek His will in all I do. And the Lord will show me which path to take. Mulat na po kayo. Yun mismo yung sinasabi ng Proverbs chapter 3 verse 16 na magtiwala tayo sa Panginoon ng buong puso at huwag tayo umasa sa sarili nating kakayanan. Lagi tayong dumepende sa Panginoon at tuturuan ka niya, ipapakita niya sa iyo kung ano ang dapat mong gawin, ang bagay na nakalulugod sa kanyang harapan. Amen? Amen. Pangalawa, ang huli, is reliance on God's Word. A call to obedience. 2 Timothy chapter 3, verse 16 to 17. All Scripture is inspired by God and is useful to teach us what is true and to make us realize what is wrong in our lives.
It corrects us when we are wrong and teaches us to do what is right. God uses it to prepare and equip His people to do every good work. Una, kapag para hindi tayo makurap, reliance on God. Pangalawa, reliance on God's Word. Reliance to the Word of God means that our moral standard aligns with what it says and commands. We live on it as our final authority when it comes to our lives and tough decisions we make every day. Ito po yung sinasabi ko sa inyo lagi, na ang Biblia, ang salita ng Diyos, is our final authority. Kapag meron tayong kinakaharap ng mga desisyon, ang salita ng Panginoon yung ating final authority. Kung anong sinasabi ng salita ng Diyos, yun ang dapat nating ginagawa. Bakit po? Because everything in the Word of the Lord is inspired by Him. God breathed. Hiningahan ng Panginoon. Ito ay galing sa Panginoon. Kahit tao yung nagsulat, pero ito, merong intervention ng Panginoon na ang salita, ang Biblia, ay kanyang salita. Hindi lamang natang-isip ni Roma. At yun po, yung ating 16 fundamental truths ng Assemblies of God is number 1, all Scripture is inspired. Amen? Kung naniniwala tayo na galing sa salita na ang salita ng Diyos ay galing sa Kanya, then we should live na ito yung ating final authority when it comes to our morality. Anong ginagawa kapag nag-relate tayo sa Panginoon at sa salita ng Diyos? Unang-una, the Word of God teaches us truth. In Deuteronomy chapter 6, verse 6 to 9, and you must commit yourselves wholeheartedly to these commands that I am giving you today. Repeat them again and again to your children. Talk about them when you are at home, when you are on the road, when you are going to bed, and when you are getting up. Tie them to your hands and wear them on your forehead as reminders. Write them on the doorpost of your house and on your gates. Ito po yung command ng Panginoon. Papasok pa lamang sila sa lupang pangako. At maging sa atin, ito din yung nais ng Panginoon. That we should always make the Word of God our final authority. Sa mga desisyon, sa ating moralidad, sa ating pagkikipagrelasyon, sa ating mga businesses, dapat ang ating final authority ay ang salita ng Panginoon. The Bible provides moral and spiritual guidance, helping the believers understand the nature of God and the principle of God. Kapag ka nagpapaturo, nag-relate tayo sa salita ng Diyos, we will know kung ano yung nais ng Panginoon, kung anong nature ng Diyos, kung anong prinsipyo sa kaharian ng Panginoon. Amen? At sa ating ginagawa, sa ating mga trabaho, nakikita yung liwanag ng Panginoon. Hindi yung tipong 8 a.m. ka na pumasok, tapos pinag-time clock mo 7. Diba? Nagdadaya pa rin sa oras. Minsan, may mga kapatid tayo sa Panginoon, totoo. Proud na proud pang sabihin na okay lang yan, mali. Kasi nakakausap ko naman yung guard, pwede ko yung dayaan yung oras. Proud na proud pang ikwento. Yung bagay na ginagawa na hindi nakalulugod sa Diyos. Totoo po yan. Kung ikaw po yan, ginagawa mo dati, ikaw po yung pinapatamaan ko. Praise the Lord. Amen? Kaya gawin natin kung ano yung totoo sa harapan ng Panginoon. Ano pa po? The Word of God rebuke
and corrects us. Amen? Ang salita ng Diyos, the Scripture has the power to convict individuals of sin, revealing areas in their lives that are not aligned with God's standard. Inire-reveal ng salita ng Diyos kung ano yung mga mali sa buhay natin. Hebrews chapter 4, verse 12, for the Word of God is alive and powerful. It is sharper than the sharpest two-edged sword, cutting between soul and spirit, between joint and marrow. At anong sabi? It exposes our innermost thoughts and desires. Dito po makikita natin na kapag nakarelay tayo sa salita ng Diyos, kapag binabasa natin yung salita ng Diyos, makikita natin, Lord, sorry, mali pala yung aking ginagawa. Makikita natin na andun yung pagtatama ng Panginoon sa atin. Na kapag binabasa mo yung salita ng Diyos, sasabihin mo, para sa akin to at hindi mo ituturo sa kapatid mo. Ay! Ini! Para ini duman kitugang. Tak siya. Araw ka ini. Diba? Ganun yung, hindi ganun. Kapag ka nagtitiwala tayo, nag-relay tayo sa Word of God. Kapag ka nabasa natin yung salita ng Diyos, para sa iyo yan. Rebuke yan ng Panginoon. Pagtutuwid yan ng Panginoon. Huwag mong ituturo sa iba. Ikaw mismo yung pinapatamaan ng salita ng Diyos. Ikaw mismo yung tinuturuan ng salita ng Diyos. Ikaw mismo ngayon yung nire-review ng salita ng Diyos. Huwag mong ituturo sa iba. Ano pa? The Word of God trains for righteous living. In 1 Corinthians chapter 9, 24 to 27, doon po nabanggit ni Apostle Paul, yung sinabi niya, kapag ang isang atleta, merong competition, ang ginagawa po ng atleta is nagtitraining. Hindi pwedeng tatakbo ka ng marathon. Sino nagpa-marathon dito? Amen. Tapos minsan, absent pa pagsantay, no? Christ mo. Ikaw talaga to. Kapag ka po nag-marathon agad kayo na walang training, kalagitnaan po ng marathon, baka po magkapulikat kayo at hindi mo matatapos. So bago pa po yung marathon na 5 kilometers, pero inutusan ni pastor na pumunta sa church, hindi na utusan, pero yung 5 kilometers na takbo mo. May motor ka na, pinapunta ka ni pastor sa church, di ka pa nakapunta. Diba? Yung 5 kilometers, kapag tinakbo mo yun na wala kang training, hindi mo yun basta-basta matatapos. Masakit yun sa matapos mo man, kinabukasan, may lagnat ka na. So bago pa yun, nagtatakbo-takbo ka na, paunti-unti. Diba? Nagtitraining ka na, nagpapawis ka na, para ready ka pagdating ng panahon na yun. Ganoon po yung sinasabi ni Apostle Paul in 1 Corinthians chapter 9, na kapag ang isang atleta may competition, nagtitraining po. Para ano? Para manalo. Sa ating mga mananampalataya, we need to train for righteous living. Sapagkat ang resulta nito, hindi lamang sa mundong ito, kundi maging sa pagdating sa muling pagbabalik ng Panginoon. Sa ating spiritual na buhay. Mahirap ang training. Andun yung pagdidisiplina. Mahirap po, mga kapatid, hindi madali kapag nagtitraining ka. Ako po, hindi pa ako tumatakbo. Pero ako po, in my high school days, chess player po ako. Alam niyo po yung training ng chess players? Nagja-jogging po kami everyday. Hindi. Sa amin po, sa chess players, kapag tumitingin ka po sa board, kailangan mong makita after 10 move, kailangan kaya mong tignan yung board na maiporma mo yung 10 moves doon. Pero hindi mo pa ginagawa. Visual lang yun sa isipan mo na kapag ito yung minove ko,
Sa mga nakaka-relate na po is nag-chess. Kapag ito yung minove ko, ipipredict ko ngayon kung anong i-move niya. Ito yung i-move niya. Ngayon, ito naman yung gagawin ko. Ito yung gagawin niya. Bago kapag gumalaw, literal, sa isipan mo, meron nang nangyari. Ganun po yung training namin. Hindi po ako nag-over, okay naman si Pastor, kaya ba yun? Hindi. Ganun po talaga yung training. Sa utak, kaya po hindi po kami tumatakbo kasi utak po yung kailangan namin doon. Kapag katalo ka po sa chess, kahit malamig yung aircon, pagpapawisan ka po. Ganun po yung training. Mahirap. Pero worth it kapag ka nagkaroon ng bunga. At maging sa atin mga kapatid, hindi lamang ganoon yung ninanais ng Panginoon na i-train natin, kundi i-train natin yung ating mga sarili for righteousness. Hanggat hindi tayo nagdidesisyon to rely on God, to rely on God's Word, walang mangyayari sa buhay natin. At darating ang panahon, ikaw, ganun at ganun pa rin yung iyong ginagawa. Wala pa rin pagbabago. Hanggat hindi tayo nagdidesisyon sa ating mga sarili, walang magbabago. Kailangan mong magdesisyon, kapatid. To rely on God and to rely on God's Word. Ano ba? The Word of God prepares and equips. Ito po yung ginagawa ng salita ng Diyos. To equip us for every good work. We believers are called to live out our faith through action. Na yung ating pinaniniwalaan na ipamumuhay natin, nakikita sa ating mga buhay. Amen? Kapag sinabi natin banal ang Panginoon, nakikita sa atin ang kabanalan. Kapag sinabing righteous ang Panginoon, nakikita sa atin ang righteousness ng Lord. In every aspect of our life. It highlights the transformative power of Scripture in guiding believers to live lives that honor God and serve others. Mga kapatid, kung patuloy tayo mag-rely sa Panginoon, andun yung pagsama ng Diyos, andun yung pag-prepare sa atin ng Panginoon upang yung buhay na ito, hindi lamang tayo puro theory, hindi lamang tayo puro faith, meron din tayong action. Amen? Kapag dumating sa harapan nyo, yung mga tough decisions, kapag dumating sa harapan nyo, yung mga temptations, pag dumating sa harapan natin, yung mga problema, kayang-kaya natin pagtagumpayan. Kayang-kaya natin papurihan ng Diyos sa lahat ng ito. Kung magti-training tayo sa mismong battle, walang mangyayari. Matatalo at matatalo tayo. Subalit kung wala pa man ang problema, wala pa man yung pagsubok, subalit andun na yung pagtitrain natin sa ating sarili to be more like Christ. Pag dumating na yung problema, hindi ka mabibigla. Bakit? Sapagkat alam mo kung paano kaharapin yung problema, kung paano kaharapin yung mga tough decisions sa buhay. Sapagkat na-train ka na, you have been training for righteousness. Na kapag ka nandyan yung problema, andun masasabi mo, purihin ka, Panginoon, sa problema nito. Purihin ka, Panginoon, sa pagsubok na ito. Sapagkat alam natin na ang lahat ng kakaharapin natin, meron laging tugon ng Panginoon. Always rely on God's Word through our daily lives and see His power living in our lives. When we stop relying on God's Word as our final authority, the corruption of the world will start crawling back into our lives. Yun nga, sabi ko kanina sa inyo, na kapag lumayo tayo, hindi na tayo nag-rely sa Panginoon o maging sa salita ng Diyos, babalik at babalik. Mas lalong lalala pa yung kasalanan ating inalisan. Kaya mga kapatid, as a conclusion,
Always rely on the Lord and His Word, so that the corruption of this world will not affect our lives. Instead, we will be living with obedience to God, and the righteousness and holiness of our God will be evident in our lives. Mga kapatid, kapag patuloy tayo nag-rely sa ating Panginoon, makikita niyo na unti-unti, nakurap man tayo before, nabubuhay man tayo before sa pagkakasala, when we keep on relying on God and His Word, makikita natin, merong pagbabago sa ating mga buhay. Amen? Taas ang kamay ng mga binago ng Panginoon at nais pang baguhin ng Diyos. Merong gagawin ng Panginoon sa buhay natin. Alam ko, merong gagawin ng Panginoon. If you don't stop relying on God, if you don't stop relying on His Word, kapag ito lagi yung nasa ating mga puso, merong malaking gagawin ng Panginoon sa buhay natin. Merong babaguhin ang Diyos sa buhay mo. Ano ngayon yung mga bagay na minsan tayo nadapa, aayusin niya ng Panginoon if we keep on relying to Him. Kung nadapa tayo, nagkasala tayo, this is the time na muli kang mag-rely sa Panginoon, na muli kang manampalataya sa Panginoon at sa Kanyang salita. Hayaan mong turuan ka ng Diyos. Hayaan mong itama ka ng Panginoon. Mga kapatid, kung tayo'y nadapa sa pagkakasala, huwag kayong manatili doon. Keep on relying to God. Amen? Manatili ka, bumalik ka sa Panginoon. Kung napalayo man tayo sa Panginoon, bumalik ka sa Panginoon. At makikita mo ang pagbabago ng Diyos sa buhay mo. Hindi ang pamilya mo ang babaguhin ng Panginoon. Hindi ang karelasyon mo yung babaguhin ng Diyos. Ikaw mismo ang babaguhin ng Panginoon. At makikita ng mga taong nasa paligid natin ang liwanag na siya nagmumula sa Diyos. Lalabas at lalabas ang epekto nito. Kapag tayo'y sumuko, rely sa Panginoon, merong babaguhin ng Diyos. Tayo pong lahat ay pumikit. At patuloy kang magpasalamat sa Diyos. Ito yung panahon na bumalik ka sa Diyos na siya nagbibigay ng buhay. Sa Kanyang salita na siya nagbibigay ng kalakasan. Kung minsan man tayo nahulog sa pagkakasala, this is the time. Bumalik ka sa Diyos. Itama yung dapat itama. Ipabago ang dapat na ipabago. Ibigay mo ngayon sa Panginoon ang iyong buhay. Rely on God, rely on His Word. At makikita mo ang pagbabago ng Panginoon sa iyong buhay. Sa lahat ng aspeto, financially, sa iyong relationship, sa iyong pamilya, sa iyong relationship sa iyong kapatid, yung relationship sa iyong mga anak, magulang sa kanilang mga anak, ang relationship ng mga anak sa kanilang mga magulang, ang relationship natin sa ating mga kaibigan, sa ating kapatid sa pananampalataya. Bumalik ka ngayon sa Panginoon at ipaayos mo sa Diyos. Let the righteousness of God be evident
yan sa buhay natin, mga kapatid. Hallelujah. Minsan, hindi nagkulang ang Diyos sa kanyang biyaya. Ilapit mo ang lahat ng bagay sa Panginoon. At babaguhin niya tayo. Panginoon, kung yung Diyos, na ikaw ang siya nakakakita sa puso ng bawat isang narito ngayon. Sa mga anak mong narito, maging sa online, Panginoon. Lord, minsan lang kaming nakurap ng mundo. Lord, minsan lang kaming nahulog sa pagkakasala. Lord, laging sapat ang iyong biyaya upang tumugon ng tulong sa iyo. Tumugon ng tulong sa amin, Panginoon. Lord, tulungan mo kaming makabalik sa iyo, Panginoon, sa iyong presensya. Lord, hayaan mong minsan pa, Panginoon, mabuhay muli kami sa ilalim ng iyong kalooban, O Diyos. Na minsan pa, Panginoon, ang buhay na ito, na minsan nakurap, ay makapagbigay ng kapurihan sa iyong banal na pangalan, O Diyos. Lord, help us to trust in you. To rely on you, Panginoon. Baguhin mo, Panginoon, ang aming mga puso. Baguhin mo ang aming mga isipan, Panginoon. Mga kapatid, patuloy mong isurrender yung buhay sa Panginoon. And the result will be evident sa buhay mo. Babaguhin ka ng Diyos. Babaguhin ka ng ating Panginoong Jesus. Merong gagawin ng Panginoon na pagbabago sa iyong buhay. Hallelujah. Praise your holy name, Jesus. Panginoon, sa iyo tinataas ang dalangin ng bawat isa. Ikaw po, Panginoon, ang siyang tumugon ayon sa iyong kalooban. Purihin ka, Panginoon. Sambahin ka at ang isamang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.